Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mga information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltig bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagahayan sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalang bagabayan, akala mga paninira, matutuo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sandita. Meron siyang 79 na mga comments. Nandiyan rin po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 35 na mga comments. Mercy De Vera. Meron siyang 29 na mga comments. Nandiyan rin po si Maria Mideseplon. Meron siyang 26 na mga comments. And Nemi Hasigawa. Meron siyang 20 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, laging nasi-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kabayan ating mga suki, mga early birds. Yan ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maria Midaseplon, Nanita Umali, Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin po si Darwin Biahiro TV, Noel Lofamia, Aurora David, Tess Faraon, Leoncio Junior Caga. Nandiyan rin po si Lula Les Filipina Life, Excelsa Villanueva, Joanna Navalta, Marilyn Digba. Nandiyan rin po si Giants Phil Dolos at kay Robert Dulos dyan sa Iloilo. Shoutout natin si Sir Jaime Garcia, Mami Clarina at Corazon Garcia Slater. Nandiyan rin po si Nia Wilson, hired sa Direk Erwina Argitlias at ang kapisanan ng mga direktor na pelikulang Pilipino under Direk William. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, today's Monday mga kabayan, and I'm sure that some of you very busy ngayong araw. Kasi ngayong iba, nag-prepare sila para po sa kanilang trabaho mga kabayan. Ang iba rin po na mga pamilya, nag-prepare sila para po sa kanilang anak, para po sa kanilang relatives, sa kanilang pamangkin, or kapatid mga kabayan. Kasi nga, nag-prepare sila para po sa kanilang school or sa yung mga estudyante mga kabayan. So, I'm very sure that some of you ay very busy ngayong araw mga kabayan. Okay. So anyways, kahapon wala si Sir Ivan. Absent po tayo mga kabayan. And I'm very sorry. Pasensya talaga. Ang dami po kasing nag-message sa ating mga kabayan. Meron pong tumawag sa atin na tanong, Sir Ivan, bakit wala kang vlog ngayong araw? So sabi lang mga kabayan, excited na sila kasi nga every morning, ito daw ang channel natin ang kanilang pangpagising mga kabayan, pang-pa-energy. Nagpapagising ba si Ivan? Naingay ba tayo tuwing dawn time mga kabayan o madaling araw? 'Di ba? Ang ingay ni si Ivan eh. Kahapon mga kabayan ko,
nag-date muna kami ng aking asawa. Mahirap na baka kasi magtampo mga kabayan. Mahirap na, baka tayo po ay outside of the Colombo. So ang ginawa ho namin kahapon mga kabayan, nag-date kami, kumain kami sa labas, at saka at the same time, nagsimba rin po kami mga kabayan. So after po sa pagsimba namin, pagkatapos po ng simba mga kabayan, dumaan ho kami doon po sa Goldilocks. Kung napansin niyo po, ang post natin doon sa Facebook account natin, 'di ba nandun po sa Goldilocks si Ivan? Kasi meron pong nag-message sa atin. Isa po sa ating viewer na taga rito sa aming mga kabayan. So natanong siya, Sir Ivan, nasaan ka ngayon? Sabi ko, nandito pa kami sa simbahan. Sabi niya, sana dumaan ka dito sa Goldilocks kasi nandun siya makabayan. Timing na timing talaga Well, honestly, may plano talaga kaming mag-asawa na dadaan doon sa Goldilocks makabayan. Kasi nga, sa hindi pa nakakaalam, paborito ko yung pulboron ng Goldilocks. Paborito ko rin po yung cake slice makabayan. So time na timing, nandun po ating viewer sa Goldilocks. So dumaan kami doon makabayan. Binigyan na po ako. Binigyan po niya si Sir Ivan ng polvoron at saka yung cake na slice makabayan. At saka naalala ko, di ba itong Goldilocks, ito po ay binoykot ng mga DDS makabayan. Di ba ito po'y kinansel nila? Kasi nga yung incidente, sa hindi po nakakalam, meron kasing issue yung Goldilocks makabayan. I am not sure kung saan po na branch yun, but somewhere po in Davao. According po doon sa nag-comment makabayan, somewhere daw in Davao. Na meron daw silang customer. So first time daw yun nangyari na hindi daw inilagay ang pangalan na kanyang ni-request makabayan. Kasi ang kanyang request, yung time na yon, that is birthday po ni Digong. So inilagay niya doon gusto niya ipasulat doon sa birthday cake makabayan, happy birthday or happy 80th birthday Rodrigo Rua Duterte. Pero nung natanggap na niya yung cake makabayan, nakita niya na hindi nakalagay doon ang pangalan ni Digong. So nagalit, nainis ito pong customer ng Goldilocks makabayan. So sabi niya na hindi daw magandang ginawa niya kasi daw parang hindi daw siya nirespeto. According doon sa customer makabayan. Hanggang kanyang post ay nag-viral yon, so sinakyan po ng mga DDS, kaya ibinoykot po, kinancel ng mga DDS itong Goldilocks makabayan. So yun po ang nangyari, kaya yun po ang post ko doon sa Facebook natin makabayan. Pinaparinggan natin yung mga DDS. Hindi naman yung mangyari. Alam pala ng branch po dito sa amin, yung Goldilocks makabayan, alam nila yung nangyari. Sabi nga nung tindiro makabayan, sabi niya baka siguro yung branch po ng Goldilocks na yon ay Makamarcos na makabayan. Baka siguro nainis siya na yung pong pangalan na nakalagay doon, siguro hindi nilagay. Pero di ba napalabas po ng statement, yung mismong pamunuan po ng Goldilocks makabayan, sila po ay nag-public apology, humingi sila ng sorry, at saka sabi po doon sa letter ng Goldilocks, ito daw ay isang isolated case makabayan. Again, so thank you so much sa ating viewers, pero ayaw niya kasi pong ipa-reveal ang kanyang pangalan makabayan kasi daw according sa kanya, ang kanya daw anak maka-DDS daw makabayan. So ayaw niya na malaman siya na siya po ay Makamarcos, pero solid siya makabayan. Siya po ay sekretong nami-message sa atin. Kasi nga, doon po sa aking personal na account makabayan, siyempre ipinaglalaban ko talaga si PBBM. Kasi ang dami po dito mga friends ko sa aking personal na account, ang dami kasi napopost doon ng mga DDS, tas ang pangit pa ng mga sinasabi makabayan, halos lahat po ng mga post nila, puro kasi fake news. Kaya lagi po silang dinidebunk po ni Sir Ivan makabayan. Kasi hindi ko talaga matake na yung mga kasama ko, yung mga taga rito sa amin, yung mga friends ko sa Facebook ko na tanga makabayan, tanga na tanga talaga Kasi ang nire-repost nila, yung kasi mga fake news. Hindi kasi nila biniverify makabayan. Like for example, sa issue po ni Felisa, sa issue po ni BBM na hospital daw, critical daw yung kondisyon makabayan kasi daw nagkaroon dito ng kidney failure. Like for example, na mga ganyan, ang mga gunggong talaga Kaya nga nainis ako minsan, kaya nga ako po ay sumasagot doon po sa aking personal na account makabayan. Hey! Again, thank you so much sa ating viewer na bigay po sa atin ng Goldilocks. Hindi naman yung mangyayari na kayang i-cancel po ng mga DDS ang Goldilocks makabayan. Unang-una, naka-establish na ho yung Goldilocks. Diba? At saka kilala po yung Goldilocks. At saka masarap rin po ang kanilang mga item makabayan, mga produkto nila. Diba? Yung cakes, yung polvoron, saka yung slice cakes nila. Meron kasing slice cakes makabayan, masarap talaga So, napakahirap lang i-cancel. At saka hindi talaga kaya i-cancel ng mga DDS yung Goldilocks makabayan.
ilan na naman sila. Yung mga DDS, I am very sure, sila pa rin po'y bumibili dyan sa Goldilocks mga kabayan. Okay, so 4 tayo. Pag-usapan natin yung mangyayari bukas makahaban kahapon. Yung mangyayari bukas. Kasi nga 'di ba, bukas mag-resume na po, that is April 8, Martes makahabayan, mag-resume na naman po yung hearing sa mga fake news peddlers doon sa Tricom. Yes, bukas na naman po. At saka as usual, yung mga nibitahan noon na yung umattend last time po sa hearing doon sa Tricom makahabayan, imbitado pa rin po yung lahat. Meron pong sinabi na kasi yung ibang inibitahan makabayan, 'di ba hindi sila dumating doon sa Tricom hearing last time. So yung hindi dumating, binigyan na naman po ng subpoena makabayan. At kapag hindi pa sila a-attend, siguro warrant of arrest na po ang next nilang ma-receive makabayan. So dito po sa balita, the 24 subpoenaed individuals are Ernesto Abines Jr., yung taga Cebu City makabayan, si Abines, yung bang raid ni General Torre. Nandito rin po itong si Lorraine Marie Badoy or Lorraine Marie Tablang Badoy Partusa, si Badoy makabayan, si Suzanne Batalya de Okilala, si Katibinag, yan si Katibinag, sana darating po itong si Katibinag bukas makabayan kasi gunggong yan eh. Nandiyan rin po si Jeffrey Celes, si Glenn Chong, si Maharlika, Maharlika, doon naman to sa USA, si Lord Byron Cristobal, ito po si Banat Bay makabayan. Si Banat Bay hindi yan makakaten. Bakit? Nandun na po ito sa Japan makabayan. Nandun na po ito nagstay si Banat Bay sa Japan. Yes, confirm ho yan. Kahit tinignan ko ang kanya account makabayan, before po nag-vlog si Ivan, nandun sa Japan itong si Banat Bay. Di ba matagal na doon si Banat Bay sa Japan makabayan? Siguro mga 2 months yata, if not mistaken. So siguradong hindi ito makakaten. Tinawagan rin po, imbitado rin po ito si Jeffrey Cruz, di ko kilala, si Alex Destor. Ito, kilala ko ito makabayan, Alex Destor. Siya po si Tio Moreno. Babalikan natin ito mamaya makabayan. So, nandito po itong si Maria Florinda Espilia Doking, di ko kilala. Si Claro Ganag, di ko kilala. Si Edwin Hamora, parang kilala ko itong name na to, Edwin Hamora. Si Jugalbot, naku po, Jugalbot, taga Cebu makabayan. Si Julius Mawing, ito si Princess Mawi, nandun po ito sa Dubai makabayan. Siguro parang doon na siya nagtatrabaho yata. Parang nakita ko parang doon na po siya nagtatrabaho makabayan ito si Mawi. Sumibat siya sa Pilipinas. Kasi asal pa ho na meron siyang imbitasyon sa hearing doon sa Tricom makabayan, nagkalabuan rin po itong si Mawi at saka itong si Joey Walang Ligo Cruz makabayan. Di ba naparinig-parinigan sila hanggang ngayon? Di ba talagang tinira talaga ni Princess Maui itong si Joey Cruz makabayan. Nagkaunsihan kasi sa budget. Di ba meron pa kang post itong si Maui dito kay Joey na sana daw makontempt bukas itong si Joey makabayan. Galit na galit talaga eh. So nandito po si Joe Smith Medina. Si Joe Smith Medina makabayan, ang kanyang account, si Hital po ang gumamit niyan. Di ba yan po'y binoking po ni Sir Ivan? Ipinakita ko na po dito yung ebidensya na itong name na Joe Smith Medina ang gumamit ng account ito, itong si Tad, si Maharlika makabayan. Nandyan po si Alvin Montero, Jonathan Morales, si Morales, kilala natin yan. Si Preglo, si Rodriguez, si Darwin Salcida, yan mga DDS po na pro-China. Si Sas, Surgando Sasot, si Alan Troy, si Maricar Soriano, saka ito pang si Tan, di ko kilala makabayan. So kapag hindi ito attend, bukas itong nasa listahan makabayan, sigurado sa next na hearing, meron na po silang warrant of arrest. Okay? So maganda to. Exciting dito. Very exciting. Sana nga mapapadala na po sila ng hindi lang sa pina makabayan, sana warrant of arrest na po para matakot itong mga gonggong nito. So before tayo pupunta doon, kay Distor makabayan, kay Alex Distor, aka Tio Moreno, pag-uusapan mo natin yung dalawang vlogger doon sa Cebu City makabayan kasi nga sila po ay kinasuhan. Finally, sila po ay kinasuhan makabayan. Sino Sir Ivan? Naalala nyo ba yung meron silang ipinakalat po
na yung prosesyon doon sa Cebu City, that is before po or during sa Sinulog Makabayan. At saka yung prosesyon na yun, suporta daw yun kay Digong Makabayan, maka Duterte daw yun lahat. Di ba? Meron pa kang isang video niyan na talagang nagsisigawan po na Duterte. Nilagyan nila yung ibang po na audio Makabayan. Yung iba naman, yung pure talaga na audio, nilagyan lang po ng mukha ni Digong na yun daw ay suporta na nakalimutan ng term Makabayan, penitentiary walk ba yun? Nakalimutan ng name eh. Basta yun po ay posisyon po doon sa Cebu City during po yun sa Sinulog Makabayan. Ngayon, dahil na-locate po ng NBI, na-locate po ng PNP yung napakalat ng Makabayan, sila na po ngayon ay kinasuhan. For more details, let's watch this. Sinampula ng Police Regional Office 7 of Row 7 ang dalawang individual na umano'y nagpakalat ng fake news sa social media. Ito ay matapos silang sampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon kay Police Regional Office Director, Police Brigadier General Red Maranan, kaugnay ito sa ipinakalat na video ng Sinulog Grand Procession, subalit pinalabas na protest rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Online kasi ito, So hinabol natin at sinundan natin yung mga digital footprint at natunto natin kung sino yung mga tao na nagpapakalat nga ng mga video na kung saan itong mga video na ito ay sinasabi nila na doon sa isang lugar ay maraming taong nagpo-protesta. Subalit, hindi naman pala, kundi itong mga bidyong ito ay mga edited lang at dinadagdagan ng ano-anong mga applications, yung background at saka yung narration na nagdudulot naman ng kalituhan sa ating mga kababayan. Sinabi pa ni General Maranan, seryosong paglabag ang pagpapakalat ng fake news dahil may epekto ito sa tiwala at kaligtasan ng publiko. Doon naman sa mga tao na naghahangad ng kaguluhan, panic and kalituhan, huwag nilang gawin yan sapagkat meron silang nalalabag na batas. Bukod doon, nakakaperwisyo ka ng mga inosenteng tao. May mga nagkakancel ng appointment, may mga hindi pumupunta doon sa lugar na yun kahit may mga official and personal transaction sila dahil akala nila totoo yung mga pinopost na ganong kalaki yung crowd. So, naaabala at bukod dyan, yung mga resources ng ating mga kababayan ay nasasayang. Babala ng Pro 7 sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Maaari silang makulong ng hindi bababa sa 12 taon. Ang paghabol sa mga nagpapakalat ng fake news ay alinsunod na rin sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Tama na talaga sila po ay kakasuhan Makabayan kasi mga pasaway, mga salot ng lipunan talaga. Alam nyo itong mga fake news peddlers, hindi kasi nila iniisip Makabayan na yung ginagawa nila na pagpapakalat ng mga fake news, yan talaga po ay nagbibigay po ng problema sa Pilipinas. Nakasira sila ng mga negosyo Makabayan, nakasira sila ng mga establishmento kasi nga, diba, sinabi na nga ng pulis na baka kasi makikita po ng mga tao, merong rally dyan, saka merong kaguluhan. Baka kasi maapektuhan po yung mga negosyo sa gilid-gilid ng video na pinikita po ng mga DDS na meron pong rally na sasigaw po ng Duterte ng ganun Makabayan. So hindi pupunta doon ang mga tao. Yun ang point ng pulis Makabayan at tama talaga ang kanilang ginawa na kakasuhan nila yung mga fake news peddlers. Hindi lang yan, pati nga 'di ba, nabibigay ho yan ng problema at sa kalituhan po ng mga kababayan natin. Kasi nga ang mga kababayan natin na gumamit po ng mga social media, hindi na kasi sila ma-determine kung ano ang totoo or hindi Makabayan. So malaking problema po sa Pilipinas ang fake news. At ang unang-unang lagi pong napapakalat ng fake news, walang iba, ang mga DDS Makabayan. Okay, so speaking of DDS, meron tayong kukurtin kasi meron pong pasaway na teacher Makabayan. And I'm sure that some of you, alam nyo na po itong issue na to na meron po isang teacher Makabayan na kung saan ang pangit ng kanyang sinabi dito kay PBM tungkol doon sa na 'di ba meron pong ipinakalat na fake news itong si Hitan, ito daw si PBM, isinugo daw sa hospital, critical daw kasi nga nagkaroon dito ng kidney failure Makabayan. Tapos ang pangit ng sinabi niya. Siya pa naman ay isang teacher Makabayan, gunggong talaga eh. At saka merong nakita Makabayan na siya po si Mikyat Ros. Itong si Mikyat Ros Makabayan, talagang ang laki po ng kanyang engagement. Kasi tinignan ko ang mga videos niya sa kanyang Facebook account, ang dami niya pong mga views.
ang daming views, it's video mga kababayan. Yung sumasayaw lang sila, yung parang TikTok style mga kababayan, yung TikTok nila. At saka meron tayong nakita doon mga kababayan na sila po ay sumayaw sa loob po ng classroom. So, yung issue na yon, yung sumayaw sila sa loob po ng classroom mga kababayan, well, hindi naman kasi natin masasabi na baka siguro nag-TikTok sila, nagsasayaw sila na during po sa kanilang break time mga kababayan. Or baka malapit na silang matapos sa kanilang or sa time or papauwi na sila, break time sila, baka kasi. Pero ang pangit mga kababayan, iyan kasi ang pangit. Yung nilalagyan mong hindi maganda na caption yung ating Pangulo, ito kasi ay Bisaya. Kasi ito pong si Mikyat Ros makabayan, siya kasi ay isang Bisaya. So sabi niya, hala oy, dili nang ta ni paantuson pa. Dapat papahulayon na lang yun ni. Ang ibig sabihin sa Tagalog makabayan, sana hindi lang ito papahirapan pa. Dapat sana daw na tuloy-tuloy lang ito na magpahinga daw makabayan. Parang gusto niya na parang tuloy-tuloy na yung pahinga. 'Di ba ang pangit pakinggan makabayan? Sana tuloy-tuloy ka na pong mamahinga. Parang paalam na parang gano'n makabayan. Kaya ang pangit na kanyang sinabi. Kaya siya po ay kinuyog makabayan. At marami rin po dito na nagbuking ng babaeng ito na kasamahan po natin po ng mga vlogger. Ito po ay isinumbong kay Secretary Sani Angara ng DepEd Makabayan. Kasi nga siya po ay isang teacher. Siyempre cover siya ng DepEd Makabayan. So dapat lang tayo po manawagan kay kay Secretary Sani Angara na ito po ay dapat ito po ay bigyan po ng penalty or parusa makabayan. Kasi para hindi siya pamarisan. Meron po nag-comment dito. Ang comment po ni Pajarillo Jenny Marcia, sabi niya, teacher din po ako. Yes, bawal po yan. Lalo na politics, bawal kami dyan. May mga teachers akong kakilala, puro hated kay PBBM. Sinasama niya sa topic sa students na niya nire-remind ko na siya ay bawal politics sa teacher, lalo na sa public teacher. Bahala ka dyan, galit pa sila sa akin. So who cares? Ibig sabihin, nire-remind niyo na makabayan kasi daw, yung kanyang hated kay PBBM, isinasama pa niya sa topics sa kanyang estudyante, para sa kanyang estudyante makabayan. Tingnan nyo kaano kagunggong, tarantado talaga So ang ginawa po ni Pajarillo Jenny Marcia, ni-remind niya yung teacher, sinabihan niya na bawal ng mga ganyan kasi nga bawal po yung teachers na sasali po sa politika makabayan. Tapos minasama pa daw, galit ba daw sa kanya makabayan? Sabi niya, who cares daw? So bahala din kayo dyan. Napaka-toxic, nakakairita, didman na lang daw sa makabayan. So meron palang mga ganyan na mga teachers. Tingnan nyo, ituturo mo sa mga estudyante yung hate speech mo, yung hate narrative mo dito kay BBM. Isasama mo sa topics, 'di ba? Hindi na ho yan cover sa DepEd makabayan yung ganyan na hate mo yung presidente, tapos isasama mo sa mga topics. Ang pangit yan So dapat lang talaga ito'y aksyonan po ni Secretary Sani Angara makabayan. Okay, so tayo. Pag-usapan natin yung nangyari doon sa Bacoor, Cavite mga kababayan. Ano nangyari sa Ivan? I'm sure that some of you, alam nyo rin po itong issue na to kasi nga may kumalat kasi na sample ballot mga kababayan na kung saan ang nakalagay doon ay mga pangalan lang po na gusto ni Bong Revilla mga kababayan. So meron kasing event doon sa Bacoor, Cavite. Yung viewer natin, nandun rin po ng time na yung makabayan. Kasi pag-akala niya, yun po yung rally ng alyansa. Kasi nga, nandun nga si Bong Revilla, nandun po yung kasamaan po ni Bong Revilla makabayan. Pero, nung namigay na po ng sample ballot, abay iba ang nakita niya na mga pangalan makabayan. Hindi lahat sa alyansa. So nilagay dito sa sample ballot, nandyan po si Binay, siyempre si Binay Abe sa alyansa yan, si Bong Revilla sa alyansa makabayan. Kaya lang, inilagay dito si Cayetano, Cayetano siyempre si alyansa yan, si Bongo Padapa Laban makabayan, DDS yan. Si Lacson, alyansa, inilagay rin po si Lapid, siyempre si Lapid sa alyansa. Nilagay po si Marcolita makabayan, si Marcoleta, nandyan po si Salvador, si P. Salvador. Siyempre kasama rin po na si Aimee sa alyansa.
Nandiyan rin po si Tolentino and also ito pong si Camille Villar. At saka dito na po, siyempre sa baba mga kababayan, sa House of the Representatives, siyempre si Revilla, si Lani Mercado, kanyang asawa. Pero bakit inilagay itong si Bongo, pati po itong si Philip Salvador mga kababayan? Si Bongo at saka itong si Philip Salvador, sila po ipadapa laban mga pro-China mga kababayan, pero bakit inilagay niya dyan? Di ba? Yung alyansa makabayan, siyempre, one for all for one sila dapat dyan. Dapat sila po yung magkakaisa makabayan. Kasi isang slate sila eh. 'Di ba? Unlike sa atin, tayo po ay botante. Tayo po ay, hindi naman po tayo tumakbo makabayan at wala rin po tayo sa party list, at saka wala rin po tayo sa alyansa. Tayo po ay botante. So normal sa atin, tayo po ay mamili kung sino ang gusto natin makabayan. Iba naman kasi ang sitwasyon dito kay Bong Revilla kasi siya po ay under sa alyansa makabayan. So dapat ang ilagay niya dyan, dapat pure alyansa lang lahat. 'Di ba? Tapos gin-confirm ko to sa ating viewer. Sabi ko na si Bong Revilla ba namigay dito? Sabi niya makabayan, ang bigay dito yung mga tauhan ni Bong Revilla. Pati po yung Agimat Party List makabayan ang namigay niyan. So ibig sabihin, alam na alam ito ni Bong Revilla at yan po'y napaka-imposible na hindi alam ni Bong Revilla makabayan. Alam nyo ba na may nakita ako na post ng DDS kasi nga doon po sa gilid, dalawang picture na sa gilid makabayan, gusto na si Vic Rodriguez plus itong si Bong Revilla makabayan. Nagbasa-basa ako sa baba, doon sa post po ng DDS. Doon po kay Joey makabayan, doon kay Joey. Nagbasa-basa ako sa baba, may plano pala itong mga DDS na kukunin, kasi nga diba sa PDP Laban makabayan, 9 lang sila lahat. 9 sila lahat, so kailangan po na ng iba po. Ang kukunin nila itong si Bong Revilla makabayan. Doon ko nakita sa kabila, aside pa kay Vic Rodriguez. Ang ibig sabihin, meron talaga itong traiduran na nangyari sa alyansa makabayan. Ibig sabihin, sa tingin ko lang, kinuntak ng mga DDS itong si Bong Revilla. May plano silang susuportaan itong si Bong Revilla makabayan. Alam naman natin, sila po ay DDS, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko kayang iboto lahat ng slate ni BBM kasi marami diyang mga DDS makabayan. 'Di ba? Sabi ko yan sa inyo. Kaya tayo po'y be careful makabayan. Careful ho tayo sa pagboto po. Kasi yan po mga DDS, nandyan po sa slate ni BBM, hindi malayo, sila po ay magta-tridor kay BBM in the future. Lalo na kapag sila po ay mananalo ng makabayan. 'Di ba? Kaya hindi ko sila iboboto. Dito pa lang kitang-kita na, 'di ba? Meron ng katraidoran ito makabayan. Isinali nila si Ipe, isinali nila si Marcoleta, isinali niya ito pong si Bongo makabayan. Na klarong-klaro naman sila po ay PDP Laban. Baka ito siguro ang agreement between ng DDS at saka ni Bong Revilla makabayan. Na isali si Marcoleta, ito pong si Bongo, at ito pong si Ipi Salvador makabayan. So mga kababayan ko, be careful tayo. Dapat hindi natin iboto yung mga pro-China, mga maka-DDS na nandyan sa slate ni BBM. Diba? Yan ang point ni Sir Ivan. Hindi malayo, tatraidorin po ng mga DDS itong si BBM. Sigurado tayo dyan. Kasi ang mga DDS, lahi na mga traidor yan makabayan. 'Di ba? Tingnan niyo, naunguna pa dito yung Agimat Party List. Sila pa si Bongo, si Bong Revilla makabayan. So talagang katraidoran eh. At alam niyo ba, 'di ba? Alam mo natin yung mga Revilla ay hindi sila agree sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Hindi sila pumirma makabayan. 'Di ba yung mga Revilla, hindi ito pumirma para impeach itong si Sara Duterte. Ang ibig sabihin, sila po'y makasara makabayan. Talaga po sila ay pure DDS. So hindi dapat iboto itong si Bong Revilla makabayan. Okay? So anyways, forward tayo. Pag-uusapan natin yung kumalat na balita na meron dang itinago na COMELEC paraphernalia doon sa lugar sa Davao Makabayan sa Buhangin. 'Di ba may nakita, may pumutok po na balita kasi nakita doon, yung sabi pa nga ng una mga baluta daw Makabayan. 'Di ba sabi ng mga DDS, baluta daw 'yon. Pero napag-alaman ho natin, hindi 'yun baluta. 'Yun po ay Wi-Fi paraphernalia or mga equipment Makabayan. 'Yun po ay yung internet ni Elon Musk, yung Starlink makabayan. Kasi ang gagamitin po na internet or provider ng internet doon sa remote areas makabayan, kasi nga yung remote areas, 'di ba, mahirap yung internet doon. Para meron pong internet, kailangan po ng satellite dish makabayan. So through
through satellite ni Elon Musk yung Starlink mga kabayan. Nakita kasi doon sa isang bahay. Kailang ipinabalabas kasi dito ng mga DDS ang nagmanipula nito mga kabayan, mga Marcos daw. Or ang Comelec daw mga kabayan. Ito na daw yung paghahanda para daw sasabotahin yung election, para daw magkaroon dito ng dayaan sa election mga kabayan. Yan ang pinakahal ng mga DDS, gunggong talaga eh. Unang-una, sino bang nandyan na mayor? Diba itong si Baste makabayan? So si Baste ang dapat tatanungin yan. And second, dapat pananagutin po itong F2 Logistics makabayan. Kasi ang F2 Logistics, yes, sila pa rin po yung kinontrata para mag-deliver ng Comelec paraphernalia makabayan or yung Comelec equipments. And second, mga DDS, manggung talaga eh, hindi yun baluta. Para alam nyo kung ano ang kulay ng baluta, yung white color na plastic, na hard plastic na malaki. White color ho mga DDS. Nakalimutan nyo ba during po sa pagtesting ng BCM? White color ho. At saka yung last year, yung last time po na election, di ba, white color din po mga kabayan. So nakaroon po dito ng testing ang Comelec how many months ago? Siguro mga 2 months ago or 3 months ago. White color po ang official color ng balot. At saka dyan kayo matatakot. At kapag ang BCM na ang itatago po at makikita nyo doon sa ibang lugar o doon po sa bahay, dyan kayo matatakot. Bakit? Ang BCM machine ang gagamitin po sa pagboto mga kabayan. So yan po talaga ay delikado kapag BCM na yung itatago or nakita natin doon sa isang residente na area makabayan, dyan tayo magtataka, dyan tayo magdududa. Pero itong nangyari ito, na kung saan nakita natin po yung Wi-Fi paraphernalia, walang problema ho yan. Kasi yan lang po ay para sa internet makabayan. Okay? So gets na ba natin mga DDS? Magugong talaga eh. Tapos gusto pa nilang pagdududahan dito yung Marcos admin makabayan. Ang Marcos admin daw ang gumawa niyan, gunggong talaga eh. Ang dapat sasagot dito, F2 Logistics, kung bakit napunta dyan sa bahay na yan ang mga internet paraphernalia makabayan. Okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic, shout out natin. Nandyan po si Rosalina Dumawal. May Dunes, hi to May Dunes or Mextalks. I-support and subscribe po natin po si Mextalks makabayan. Siya po ay pro-admin na vlogger. Nandyan po si Mela Valdez, Maria Cristina Concha, Anita Leocadio. Hi to Carmila Fuenvena. Nandyan po si Noel Narcisa, Joliet Sonakawa, David Ortiz Luis, Hatsu May Santos, Elsa Sodario, Zulay Ilui, Esmar Cardorna. Nandiyan po si Anime Lover, Hatsu Sheila Alva, and Moneth Borromeo. Okay. So ngayon, di ba sabi ko, babalikan natin itong si Tio Moreno makabayan. Ito kasi si Tio Moreno, meron kasi siyang post tungkol doon na dinisbanda daw, gindisman daw, deactivate daw yung security group ni Sara Duterte. Yung kanya mga security makabayan or mga bodyguards. Di ba si Sara nandun po sa Dahig? Tapos ipinakalat ngayon ng mga DDS kasi di ba si Sara ay siya na po ay uuwi. Meron po siyang plano or meron siyang schedule na uwi sa Pilipinas makabayan para daw mapapatuloy ng kanyang trabaho. Ngayon, ang sabi kasi ng mga DDS, dahil po sa post po ni Tio Moreno, which is sabi niya makabayan, FYI, the Vice Presidential Security and Protection Group or VPSPG has been deactivated by Armed Forces of the Philippines or AFP, Chief of Staff Romeo Browner Jr. So dyan po sa post na yan, siyempre magagalit talaga yung mga DDS kasi nga hindi kinumpleto yung konteksto makabayan kung bakit tinanggal, kung bakit ba dineactivate or dinisband. May rason kasi si Browner makabayan. So problema sa post kasi ni Tio Moreno, hindi niya nilagay lahat ang detalye. Kaya maraming nagalit na naman po dito sa gobyerno ni PBM. So nga makabayan ko, di ba pagkakaalam ho natin, uuwi po itong si Sara. Bakit daw uuwi si Sara makabayan? Di ba aside po doon sa sinabi po ni Sara na tapos na daw ang kanyang trabaho doon sa Dahig kasi nga naibigan niya yung lahat po ng mga dokumento na kailangan po ng ICC. Uuwi na daw makabayan. Pero alam niyo ba ang rason? Ang rason daw, sabi ng mga DDS kung bakit uuwi si Sara Duterte dahil dito daw sa issue na tinanggalan daw siya ng security makabayan. Yan ang ipinakalat ngayon ng mga DDS dahil daw
tinanggalan na sekretary ito si Sara Duterte, kaya na-force na mapauwi or umuwi itong si Sara Duterte. Which is yan po ay fake news mga kabayan, hindi yan totoo. Hindi rin po totoo na tinanggalan po ng sekretary itong si Sara Duterte. Isipin natin, 433 po lahat ang AFP personnel o sekretary po ni Sara Duterte mga kabayan. Ang purpose kasi dito ni Browner, gi-organize niya mga kabayan. At para po maintindihan natin at para po maintindihan po ng mga DDS na manggunggong na nandito na napakalat ng fake news katulad kay Tio Moreno, ang sarap po pitikin ang tinga talaga ni Tio Moreno, para maintindihan natin ito ang paliwanag. Dinisbanda nga ang kontrobersyal na Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG na binuo ni impeached Vice President Sara Duterte nung siya ay bagong upo na bise noong 2022. Matatandaang naging sentro ito ng kontrobersiya dahil napag-alaman natin na merong halos o higit sa 400 na security personnel mula sa Armed Forces of the Philippines na naging kabilang nito. Binuo ito ng ating impeached Vice President sa kagustuhan niyang magkaroon ng sarili niyang security group na hiwalay sa dati ng Vice Presidential Security Detachment na nasa ilalim ng Presidential Security Group o PSG. Sa kanyang statement noong June 25, 2022, matatandaan nating nagpasalamat pa nga si Vice President Sara Duterte kay dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at dating AFP Chief of Staff General Andres Centino dahil pinayagan ng mga ito ang kanyang request na magbuo at magkaroon ng sariling security group ang kanyang opisina. Sa post ng isang pro-Duterte vlogger na si Tio Moreno, dating staff ng Office of the Vice President at isa rin sa mga kasama sa China-sponsored seminar noong 2023, sinabi niyang, FYI, the Vice Presidential Security and Protection Group has been deactivated by Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Siyempre, ano pa ba ang aasahan natin? Marami na naman sa kanilang mga supporters ang nag-react at nagalit dito dahil sa isang irresponsableng pamamaraan ng pag-post ng isang balita na walang konteksto. Ito kasi ang kahinaan ng karamihan sa ating mga Pilipino. Tayo ay tinatawag na headline readers o binabase lang natin ang ating reaksyon kung ano ang nakasulat sa headline ng isang balita. At magaling ang mga Duterte at mga kaalyado nito na gamitin ang ganitong estilo para mas lalong galitin ang mga Pilipino. Ang totoo niyan, February 6, 2025 pa lamang ay naging epektibo na ang order ng pagdisband ng VP-SPG. Ang General Order 196 ng AFP ay naaprubahan to the highest levels and are part of a broader realignment within the AFP's security apparatus. Ibig sabihin, ang halos 400 o higit pang security personnel na naka-assign sa ating impeached Vice President Sara Duterte ay sobra-sobra at maaari pang i-assign ng AFP sa ibang assignment o mga misyon nito para panatilihing ligtas at payapa ang ating bansa. Ito ba'y nangangahulugang tinanggalan na o wala ng security si Vice President Sara Duterte? Hindi. Sa katunayan, kasabay ng pag-deactivate o pag-disband ng VP-SPG ay ang pagbuo naman ito ng Special Detail Battalion sa ilalim ng AFP General Headquarters. Ito ngayon ang tinatawag na AFP Security and Protection Group o ASPG. Ayon sa kanilang mandato, ang ASPG ay hindi lamang magbibigay ng proteksyon sa Vice-Presidente, kundi pati na rin sa iba pang mga VIPs na inaprubuhang magkaroon ng security detail ng ating Department of National Defense. Bubuuin daw ito ng 18 officers at 329 enlisted officers at pamumunuan ng isang commander na may ranggong colonel or captain mula sa Philippine Navy. Ang hakbang na ito ay bahagi ng rationalization at reorganization ng ating hukbong sandatahan. Yes po, tama po ang inyong narinig. May security pa rin po na naka-assign sa ating impeached na Vice President. Ang kaibahan lang ngayon
ngayon ay hindi na to halos 400 o higit pa na naka-assign lamang sa kanya. Kung atin pong matatandaan sa mga nakaraang Vice Presidents, si Vice President Jejo Marbinay nung kanyang panahon ay meron lamang 12 assigned security personnel, habang si dating Vice President Leni Robredo naman ay meron lang 34 or 34 assigned security personnel. Bahagi kasi ng rationalization na ginawa ng AFP ang pagpapalawak ng nasasakupan ngayon ng ASPG. Saklaw na ng misyon nila ang mag-provide rin ng security detail sa Vice President, Chief Justice, Speaker of the House, Senate President at iba pang tinuturing na VIPs ng ating gobyerno. Mali pong sabihin o pagmukhaing tinanggalan na ng security detail ang ating Vice President. Sa katunayan, sa kanyang mga panayam o TV appearances, makikita pa rin nating napapalibutan siya ng security. At kahit pa nga ngayong nakabase siya sa the Netherlands, ay nakita natin na meron pa rin siyang close-in security na kasama. Sa katunayan nga ay nagtrending pa ito kamakailan lamang dahil sa angking nitong kagwapuhan at kakisigan. Matatandaan din natin na dati ay hindi din naman tinanggalan si VP Sara ng kanyang security. Sa halip, ang 75 na police officers na naka-assign sa kanya ay pinalitan lamang. Pagkatapos nitong mag-issue ng pahayag na nagbabanta sa buhay ni President Ferdinand Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. Bahagi ito ng protocol na sinunod ng ating kapulisan dahil ang banta ay nanggaling sa isang taong nasa posisyon, maimpluwensya at makapangyarihan na obviously may kakayanan talagang isakatuparan ang mga pagbabantang kanyang isinalaysay sa publiko nung minsan niyang ipaglaban ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez. Nakita kasi natin sa kanyang mga kilos nung panahong yon na lahat ay kayang itaya at isugal ni impeached Vice President Sara Duterte para lamang kay Zulaika Lopez. Huwag po agad tayong magpapaniwala o mag-react sa mga balitang binabahagi sa atin ng mga vloggers na alam naman nating lumalaban lamang para sa mga Duterte. Lalo na kung ito'y walang konteksto at mahalagang detalye na kasama. Naniniwala akong mas matalino na ngayon ang Pilipino pagdating sa social media. Mabilis na rin natin ngayong nakikita ang mga fake news at mga sensationalized rumors na pinapakalat ng mga taong gustong guluhin ang ating bansa dahil sa kanilang pakikipaglaban para sa mga Duterte. Ilang beses na rin nilang pinatunayan ito sa atin at kamakailan lamang nga sa TRICOM hearing na ating napanood, nalaman natin na ang kadalasan ng kanilang mga pinupost ay walang basehan at angkop na data para sumuporta dito. Sa kasamaang palad, iilan din sa kanila ay suportado ng China at tumutulong rin para magpakalat ng naratibo nito dito sa ating bansa. Ang tanging magagawa na lang talaga natin ay i-debunk at ipaliwanag ang bawat chismis na kanilang pinapakalat. Marami kasi silang mga mapanirang gawa-gawang impormasyon na kung hindi man galing sa kanilang puting ahas, ay galing naman sa kanilang mapaglarong imahinasyon at kagustuhan na maibalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. At syempre pa, ang kanilang natural na pagiging ahas rin sa mahal nating inang bayan. Kaya huwag tayong magsawang i-debunk sila makabayan o sasagutin sila. Lalong-lalo na alam mo natin yung totoo. Di ba kapag DDS nakaduda talaga bakit ngayon na sila nag-ingay makabayan? Samantalang matagal na pala yan, matagal nang effective yung makabayan. Last February pa ho. Ito mga DDS kasi nakakaduda po ang kanilang mga post kasi alam mo natin ang kanilang naratibo, ang kanilang purpose, manggugulo lang makabayan. Maghahanap naman kasi sila na anong pwede nilang ikakapanira dito sa ating gobyerno. Lalo na kay PBBM. Tingnan nyo, matagal na pala yung makahabayan. Last February pa lang ho, di ba? Last February pa lang ho, epektibo na yung mandatong ginawa or yung pagre-reorganize po ng AFP dito sa security personnel ni Sara Duterte Makabayan. Last February pa lang ho, pero bakit ngayon lang yan ipinakalat or pinaviral ng mga DDS? Bakit? Kasi nawala na sila dito ngayon ng bala Makabayan. Nag-iisip sila dito kung ano na naman pong pwede lang ipapanira at saka para po magalit ang kanilang kasamahan dito sa ginagawa ng ating gobyerno. Kahit anong gagawin po ng gobyerno Makabayan, masama kasi sa kanila.
para sa kanila. Masama mga kababayan. Pero lahat po ng ginagawa ng ating gobyerno para ho yan sa kaayusan ng Pilipinas. Para ho yan sa kaunlaran ng Pilipinas. Pero siyempre kapag hindi nila gusto mga kababayan, para sa kanila, mali mga kababayan. O, di ba? So, please, i-debunk natin sila. Sasagutin natin sila mga kababayan. Dapat tayo po ay tulong-tulong. Kasi nga sa kanilang ginagawa, marami kasi silang mauto pa mga kababayan. At kawawa kasi yung mga mauuto pa nila. Okay? So, anyways, for the mga kababayan, pag-usapan natin yung nangyari doon sa Hong Kong. Anong nangyari sa Ivan? Kasi meron naman pong kinulong. Meron naman po kasing inaresto na kababayan natin dahil po nagpaskil sila, naglagay sila na mukha ng mga politiko mga kababayan or party list or namang grupo po or na slate doon sa Hong Kong. Naglagay kasi sila sa gilid-gilid at yan po ay nakita ng kapulisan doon sa Hong Kong mga kababayan. Ito ang nangyari. Ayan mga kainday, ang kasulukuyang pangyayari ngayon dito sa Hong Kong sa may sentral. Kasi may nagkabit ng mga paskel, ng mga tumatagbo ngayon. Ayan, nakita ng mga pulis. Ipinagbabawal pala yan. Kailangan pala bago kayo magkabit ay kumuha kayo ng permiso. So ayan, walang permit. So andyan ngayon yung mga pulis. Kinalkal na nga yung gamit nung may-ari, nung nagkabit ng paskel na yan. Ayan, sinakay na sila. Nasa loob na sila, sinakay na. Mare, chicharon! Fish cracker! Bakit? Fish cracker. Sila. Chicharon. Atin dito. Hindi. Tapos ang Cepuana ng Palawan, 7.29 lang. Ang baba ng palitan, samantalang ang So, yun ang nangyari mga kababayan. Talagang daming pasaway no ng mga OFW. Alam na alam nila na bawal po yung rally. Alam na alam po yung bawal na ganyan about sa politika mga kababayan. Sa ibang lugar, lalo na sa Hong Kong. Bawal dyan sa Hong Kong mga kababayan. Pero bakit ginagawa pa rin nila? Tas ang mga problema na naman po dito mga kababayan, siyempre walang iba ang gobyerno naman po natin. Kung paano yan maremedyohan mga kababayan. Kasi hindi naman yan pwede, tatalikuran po ng ating gobyerno, handang tutulong po ang gobyerno natin kapag mayroong problema ang ating kababayang OFW mga kababayan. Pero iinit na naman po dito yung ulo ni Arnel Ignacio. Sigurado tayo dyan mga kababayan. Iinit na naman po yung ulo ni Arnel Ignacio. So siyempre kapag ganito po na issue mga kababayan, sana no, tulong-tulong tayo. Mga kababayan natin po na nandyan po sa Hong Kong, mga OFW, sana i-remind natin ang ating mga kasamahan dyan na wag kayo sasali sa mga ganyan. Kasi alam mo natin na bawal ho yan dyan sa Hong Kong. Lalong-lalo na doon po sa Saudi area mga kababayan, doon po sa Middle East, talagang bawal, napaka-stricto po yung Middle East sa mga ganyan. And also, dyan po sa Hong Kong, bawal niya mga kababayan. So sana na tumino naman tayo. Sana sumunod naman tayo po sa polisiya ng lugar ng host countries. So paano yan? Siyempre, iinit lang po ulo dito ni Arnel Ignacio at saka siyempre sila po ay tutulungan mga kababayan. So anyways, before na mag-jump po sa ating next topic, isarman natin. Nandyan po si Estrella Diaz Mendiola from Kingdom of Bahrain. Siya tada sa kanyang kapatid na nandyan sa Nabotas at Muntinlupa. Hi to Luisito Niedo. Nandyan rin po si Jess Obdor from Calaba, Laguna, Josephine Gallego, Jason Ramos, Tony De Los Santos. Nandyan rin po si Evelyn Garcia, Disalan David. Hi to Maricris Hernandez from North Carolina, USA. Marjorie Minsains from Australia. Hi to Remy Nofiel. Nandyan rin po si Felma Cabato. Shoutout natin si Rosalinda Gale. At shoutout daw sa El Shaddai Stafford Chapter kasi sila po ay nag-celebrate ng 13th year anniversary mga kababayan. Again, so congratulations po sa El Shaddai Stafford Chapter. Nandyan rin po si Norjas Panis. Shoutout sa Panis family dyan sa Barugo. And he is watching from Qatar. And hi to Carmila Salinga. Okay. So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Paano kaya ang Davao City ngayon? Yung Davao City at saka yung First District ng Davao. Yung Davao City mismo. Kasi nandyan yung Davao City at saka nandyan yung First District sa Davao. Alam niyo kung bakit? Kasi itong Davao City, sa pagiging mayor, ang tumatakbo dyan ay si Rodrigo Duterte, ngayon nakakulong sa ICC. Doon naman sa First District ay si Pulong Duterte na anak ni Duterte. So ang kalaban dyan
ay yung magkapatid naman na abogado. Parehong lawyer yan. Attorney Carlo at Attorney Migs Nograles. Si Migs ang tumatakbong kalaban ni Pulong. At si Carlo ang kalaban ni Duterte. So, di ba? Ay ngayon, kaya mayroong development yan at natanong natin kung ano mangyayari kasi si Pulong ay ang balita natin umalis na dahil matapos bigyan ng travel authority ng Kongreso 16 na mga bansa ang kanyang iikutin. At ang balita ko, babalik na lang siya sa May 10 o 2 araw na lang before election. So ibig sabihin hindi makakapangampanya. Ano, inabando na? Yung parang ganon. Kasi ganito po yan eh. Ang Kongreso at Senado, pag nagre-recess, hindi ibig sabihin yan bakasyon sila. Nagre-recess yung mga yan at yan ang tamang pagkakataon at panahon na babalik sa distrito ang mga congressman para asikasuhin ang problema. Ayusin ang problema ng kanyang distrito. Konsultahin ang mga mamayan kung anong problema at anong kailangang batas. Alamin kung ano ang dapat gawin ng isang congressman na kumakatawan sa isang distrito sa buong Pilipinas. Yan ang purpose ng recess. Hindi nag-recess ang Kongreso at Senado para magbakasyon lang sila at magpasarap sa buhay. Hindi. Alam niya ng mga congressman ngayon at alam niya ng mga dating congressman. Pag-recess, yan ang tamang panahon para iyong ikutin ang buong barangay at lahat ng lugar sa distrito mo para alamin mo ang kanilang kalagayan, pangkabuhayan, seguridad, ano ang kailangan nila, anong dapat gawin na mga batas para sa kanila, ano ang dapat na mga programa at proyekto para sa kanila. In other words, pag-recess, dapat tutok. Dapat nandun ka sa barangay, nandun ka sa distrito para pangalagaan mo ang iyong mamamayan. Eh bakit ngayong nakareses ang Kongreso, si Pulong Duterte, ay umikot sa 16 na mga bansa. Dati 3 lang yata yun. Humingi pa ng additional travel authority. Ibinigay naman ng Kongreso. So walang bias, walang pakundangang ibinigay lahat. Kahit na parang hindi naman tama. Ibig sabihin, kung pupuntahan mo yung 16 na mga bansa, para saan yun? Hindi naman yun ang iyong distrito. Hindi naman yun ang iyong kinakatawan sa Kongreso para gumawa ka ng batas. Ang kinakatawan ni Pulong Duterte ay yung unang distrito ng Davao. Kaya siguro maaaring baka tinanggap na niya si Nograles na ang mananalo. Kaya ngayon si Nograles parang masarap ang kampanya dahil ang kalaban niya ay nag-iikot sa buong mundo. Siya naman ay nag-iikot sa barangay. O isang kayo? Doon kayo sa umiikot sa buong mundo? O doon kayo sa umiikot sa barangay at bayan? Or lugar? Yun po yung galaw ngayon ni Migs Nograles. Attorney Nograles. Kapatid ni Attorney Carlo Nograles na tumatakbong mayor. So yung ang kapatid na Carlo, parehong nasa Davao. Umiikot sa Davao City at 1st District para kanilang ikampanya ang sarili sa pagiging mayor at congressman. Yun naman kanilang kalaban, yung isa ay nakakulong at yung isa ay umiikot-ikot sa kalawakan ng mundo. Yan ang sitwasyon ngayon. Kaya kayong mga butante yan sa Davao, alam na ninyo ang gagawin nyo. Kung gusto nyo ang tunay na pagbabago, nandyan po nagpapakilala sa inyo ang magkapatid na Nograles na anak ng dating speaker. Baka po magbabago ang Davao, baka lalong uunlad ang Davao. Baka po yung unang distrito ng Davao ay lalong gaganda dahil yung nabalitang di umano'y 51 billion, di pa rin may paliwanag until now. Okay? Kung saan napunta. Ay alam nyo yung 51 billion na project, pag yan ibinuha sa isang distrito, ay mayaman talaga. Uunlad sana, pero wala namang nangyari. Bakit matraffic at binabaha pa rin kayo? Di ba? So, nasaan yung 51 billion kung totoo yan? Although, yan naman lumabas na balita na pwedeng totoo kasi dahil sila nasa kapangyarihan nun. Siya ay congressman at ang kanyang ama ay presidente ng mga panahon yun. Okay? So, si dating Pangulong Duterte, medyo may edad na, 80 years old, hindi na bumabata, nakakulong pa, hindi natin alam kung kailan makakalabas kasi mukhang bibilangin ng taon, matagal po ang trial sa ICC. Napakabigat ng kaso. Murder at saka torture at iba pa. Mabigat po yan. Matagal. Hindi huwag kayong magpapapaniwala doon sa mga sinasabi ng inyong mga kakampi ng mga DDS na uuwi na, papauwi na. Paano uuwi? Wala naman pwede magpauwi dyan kundi ICC. Sabi ng ICC, merong sapat na basihan para siya makulong. At kaya nga itatrial na magsisimula ng September.
So, yung mga propaganda na kung sino dyan na makakalaya, makakalabas, palalayain na, puro fake news yan. So kung pag inihalal nyo si Duterte, di ang mayor nyo nakakulong. Ayan ang mangyayari sa Davao. So bahala na kayo. Kaya ko lang napapag-usapan at natatanong kasi kinukumpara lang natin yung magkapatid ni Nograles nandiyan sa Davao kumakampanya para maging mayor at maging congressman. Yun ang mga mag-ama, yung isa ay nag-iikot at yung isa naman nakakulong. Ay isang kayo. O di ba? Kung gusto niyo ng kaunlaran at development, kaya bahala na kayong taga Davao kung ano inyong pagpipilian. Sinasabi ko lang kung ano ang sitwasyon. Para sa ano ba ang gusto niyo? Yung araw-araw niyong makita ang inyong mayor at inyong congressman, linggo-linggo? O yung nakakulong o kaya ay umiikot sa kung saan-saan, kalawakan, na hindi na natin alam kung bakit umiikot ng ganyang karaming mga bansa. Okay? So, ito yung Duterte laban sa mga Nograles. Nograles laban sa Duterte. Yan ay hindi huri na magkalayo. Magkakamag-anak din yung mga yan. Pero ganyan talaga ang politika. Kahit na local issue yan, local politics sa Davao at unang distrito ng Davao, national because mga Duterte ang sangkot dito. Kaya pinapaalala lang natin dahil tuloy na po ang kampanya, okay, bahala na kayo na mga botante, pinapaliwanag ko lang po ang sitwasyon. Nasa inyo kung sinong iboboto po ninyo. Malaya po kayo para sa inyong kalayaan, inyong development, kaunlaran, katahimikan, kayong mga botante sa Davao City. At sa unang distrito, kayo ang makapagpapasya kung sino ang gusto niyang susunod na mayor, susunod na congressman. Nandyan po yung mga nagpapakilalang gustong maging mayor, congressman, at kinabi ko na kung sino-sino mga pangalan yan. Please comment, react sa isyong ito. Alam kong hindi lang taga Davao, marami pong mga mamamayan sa buong mundo na taga Davao. Okay? Mga OFW taga Davao, mga Pilipino sa abroad may kamag-anak sa Davao. Marami mga taga rito sa Metro Manila, taga Luzon, Visayas, Mindanao, may kamag-anak sa Davao. Kalat na kalat po ang lahi, di ba? Kaya kayo ang makapangyarihan dito, kayo po ang aming binibigyan ng information dito. Nasa sa inyo yan. Kung paano nyo igabay ang mga butanteng kamag-anak nyo, paano nyo pangalagaan at proteksyonan at sabihan ang inyong mga butanteng kaibigan, kamag-anak yan sa Davao City, this coming election, malaya po kayo. Exclusive sa bawat butante ang karapatan at kung sino ang kailang iboboto. Ang punto ko lang dito, kaya kung tinapik ito, ay para meron kayong pagpilian at saka kung ano ang sitwasyon ng kandidato. Yung nasa Davao or nasa malayong lugar. Kayo na po ang bahala. Okay, so dahil napag-usapan ni Sir Mike Abe yung ICC, pati po yung si Digong Makahabayan, so matidibang tayo ng mga fake news. Sino nagpakalat ng fake news sa Ivan? Naalala niyo ba si pambansang dalagita o pambansang dalaga ba siya ng Pilipinas? Yung tauhan po ni Vic Rodriguez Makahabayan, si Pam. Nalaban natin si Pam, yung pong, siya po yung vlogger na nakikita natin doon sa third floor studio, yung babae Makahabayan. At para maklear ho, para makilala niyo po si Pam, at saka ito po yung ebidensya natin Makahabayan na siya talaga po si Pam, itong post po ni Ibi Jogalbot. Sabi dito, friend, Pards, congrats sa anti-impeachment karaban ninyo sa Cebu. Grabe, dami ninyo at organic daw, sabi niya. So sabi daw ni Ibi Jogalbot, ako, oo nga, more 200 cars and SUVs daw at almost 500 motorcycles, pati kami na sorpresa din. Friend, kaya nga tapos napunta din pala si Pam. Nagpunta daw si Pam Makahabayan, ang pambansang dalaga ng Pilipinas. So anong nasabi niya sa efforts nyo? Si pambansang dalaga ng Pilipinas. Ito po ang kasama na picture Makahabayan. So tingnan nyo, na-confirm talaga natin itong si pambansang dalaga ng Pilipinas ay si Pam ng third floor Studio Makahabayan na bata ni Vic Rodriguez. Noon pa man, may duda na ho si Ivan. At noon pa man, ipinakilala ko na dito kung sino yung nasa likod po ng account ng pambansang dalaga ng Pilipinas. So nang ipinakalat niya na fake news si Ivan, the other day, meron siyang post. Sabi dito, dalagang Pilipina, First Lady. Sabi niya, breaking, ICC, approve interim release. Ang ICC, yung si Digong Makahabayan, inaprubahan daw yung interim release ni Digong. Ibig sabihin, pwede po makapag-bail itong si Digong Makahabayan. Di ba yung common term ng bail, ito pong interim release Makahabayan. So maraming natatanong,
Comment dyan sa baba ng mga DDS, sabi na totoo ba to? Confirm ba to? Nasaan daw yung source? Mesmong DDS ang nagtanong mga kabayan. Kasi nga, siyempre, siguro na totoo na yung iba ng mga DDS na puro lang po mga paasa, tactics, itong ginagawa po ng mga DDS na binibigyan sila ng mga false hope ng mga DDS, ginugood time lang sila, nagtanong po yung mga DDS mga kabayan. Pero siyempre, marami na pong mga nauto doon. Sabi pa nga na, alhamdulillah, thank you Lord daw na nabigyan ng interim to si Digong para daw makakauwi mga kabayan. So, syempre, tingnan natin ang totoo. Kasi nga, kapag interim release, inaprobahan po ng ICC, pwede kasi makakauwi itong si Digong while ongoing yung kanyang kaso dyan sa ICC makabayan or ang kanyang hearing. So, tinanong ko sa Google, gumamit tayo po ng AI para po madali makabayan. Syempre, gagamit tayo ng AI para madali po yung answer ng ating tanong makabayan. So, sabi dito sa response po ng ChatGPT, as of April 6, 2025, the International Criminal Court, ICC, has not approved an interim release for former Philippine President Rodrigo Duterte. Duterte is currently in custody at the ICC's detention center in The Hague, Netherlands, facing charges of crimes against humanity related to his administration's war on drugs. Legal experts suggest that an interim release is unlikely due to concerns that Duterte poses a flight risk. Siyempre, may edad siya po makabayan. 8 years old na ho itong si Digong. So, meron pong flight risk and could potentially intimidate witnesses. Baka kasi tatakutin po ni Digong yung mga witnesses makabayan. So, sabi ba dito, or itamper yung mga ebidensya. Which I agree makabayan. Kaya ito po ang rason ng mga legal experts na mahirap talaga or baka hindi talaga bibigyan po ng interim release itong si Digong kasi ito po yung mga rason makabayan. Which is reasonable naman talaga, 'di ba? Mahirap talaga kapag si Digong nandyan sa labas makabayan, nandito po sa Pilipinas. So kapag si Digong nasa Pilipinas, so bantay sarado talaga yung gobyerno natin. At saka baka kapag yan po ay mangyari, i-aprobahan po yung interim release ni Digong, so baka ma-force dito na mag-rejoin or mag-join uli ang Pilipinas sa ICC makabayan. Kasi mahirap. Mahirap naman kasi na si Digong nandito sa Pilipinas. So yan po ang mangyayari, posible mangyari mga DDS. At nakalimutan nyo ba na meron pong sinabi itong si Harry Roque na babasahin lang po natin makabayan. Sabi niya, aminado si dating presidential spokesman at International Criminal Court accredited lawyer Harry Roque na malabong pagbigyan ng ICC ang hihilingin na interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ang sabi niya makabayan, si Harry Roque. So malabo talaga. Ang ibig sabihin, dyan lang palagi si Digong sa detention center ng ICC. Or baka yan po'y tuloy-tuloy na to 30 years makabayan. Baka itong si Digong mahatulan po ng guilty, alatul, 30 years makabayan. Dito na ho yan. Hindi na makakauwi itong si Digong. Dapat ang isigaw ninyo, no? Hindi bring home PRRD, dapat bring home Harry Roque. Dapat ganyan, di ba? So anyways, makabayan ko, share naman natin. Nandyan po si Midardo Leoncio, Hudson Nemfa Ciudadano from Taguig. Nandyan po si Jeremy Sabit from Biasaan, Misamis Oriental. Hi to Axel Roses or Simply Tokes Vlog. I-support at subscribe natin. Ito pong si Axel Roses makabayan. Siya po ay pro-admin vlogger. Nandyan po si Sports Shinobi from South Korea, Grace Channel, Tinkerbell, Ashen, Shirley Risman, and hi to Erlinda Siwerski from Saskatchewan, Canada. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo yung hospital doon sa Cotabato na kung saan wala kayong babayarin makabayan, kahit piso. Libre to na hospital. At sana ito po yung mangyayari po sa buong Pilipinas. At para maintindihan natin, let's watch this. Ako po ay isang patient, from the start until lumabas, wala talagang binabayaran. Wala po. Hindi man siya ganun kaganda, tulad ng mga private hospital, pero ang pinaka-importante kasi dito, nakikater lahat at walang tinatanggi ang pasyente. Wala po. Ay, yung ambulansya po, yung ambulance service po natin. Yes po, libre po. Tapos may kasama pa po yung nurse, yung tinatawag po natin na ambulance nurse. Million ang bill pero wala silang babayaran. Wala po silang babayaran, sir.
Sinong mag-aakala na meron palang ospital sa South Cotabato na walang cashier at kahit gaano pa kalaki ang bill mo ay wala kang babayaran? Lahat din po, sir. Kahit 1 milyon yung bill ng pasyente, sir. Kahit 1 milyon yung bill ng pasyente, sir. Pero paano nga ba nangyari ito? At paano ito nagawa ng namumuno sa South Cotabato? Una, nagkaroon tayo ng tinatawag na town hall meetings. So, ginagawa natin, nagkakaroon ng town hall meetings sa mga barangay, sa mga munisipyo. Noong una, nung mayor ako, doon kasi nagsimula yan. Nung nag-town hall meetings tayo, nag-gather natin yung mga information, yung mga needs ng tao. Doon lang natin nalaman na importante pala talaga sa kanila yung libreng hospitalisasyon dahil nga sa ang magiging problema nila pag hindi kasi nila napaglaanan ng pundo yung hospitalisasyon dahil from hand to mouth yung trabaho nila. So pag naglaan pa sila ng pera sa hospitalisasyon, malaking kabawasan yun sa kanila. So halos yun yung mga reklamo ng tao kaya nakapag-desisyon tayo na kailangan talaga gawa ng paraan. So it's an output from a town hall meeting na ito yung kailangan namin, sabi ng taong bayan. Ito yung kailangan namin, yan yung ginagawa natin ng solusyon. Kahit nararanasan na ang libreng hospitalisasyon sa South Cotabato, ay marami pa rin na nagtatanong, totoo kaya ito o isang kwentong barbero lamang? Sino-sino nga ba ang nagpapatakbo ng operasyon ng ospital na ito at paano nila nagagawa na mag-operate ng ganitong klaseng ospital? As an OIC, ito po ang sa no billing, no bill balance. Usually started nung umupo po si Governor Tamayo na sinabi niya noon sa speech niya na bakit hindi natin gawing no billing para sa mga mahihirap. Actually, napakaswerte po ng mga constituents ng South Cotabato. Not only South Cotabato but neighboring provinces such as yung sa Sultan Kudarat. Kasi minsan dito rin sila pumupunta for their hospitalizations. Before, parang private na scheme, yung mga pasyente will have to shell out of pocket for the doctor's fees. Ngayon, libre lahat. Actually, as a doctor's fees, libre lahat. Yung bayad sa surgery, actually malaki yun. Libre pa rin lahat. And what is good, we are well compensated because yung PhilHealth share, so malaki din yung PhilHealth share. So happy kami dyan. Very happy. This is cumulative effort. And of course, yung trust nila sa vision ng ating governor with regard to no bill or zero balance or zero bill hospitalization. And na-mention ko din kanina na during COVID times, kahit yung ilang buwan na nakastay ang patient sa South Cotabato Provincial Hospital, wala po talagang billing. So kahit po umabot ng 1 million, so na-amaze din po yung mga friends namin na nalaman nila na wala palang billing talaga sa South Cotabato Provincial Hospital. Kahit na yung mga vehicular accidents, usually, aside from the free hospitalization, free ang doktor nila, kahit po stainless, talagang binibigay ni Governor para sa mga pasyente po. Kahit piso po, wala po kaming binabayaran dito. Marami po kaming pasyente na tinutulungan, pero kahit piso wala kaming binabayaran at libre pa po yung pag-travel ng pasyente pag umuwi. May hinahatid po ng ambulance sa Tupi or kung saan man na pupunta na mga uuwian ng pasyente. Ako po si William Panaha. Nandito ngayon sa Regional and Provincial Hospital kasi may pasyente ako dito na may operahan ng appendix. Lahat dito libre, pati mga pagkain libre lahat. Kahit piso lang kaming mabayaran. Papakilala ko sa inyo si Ma'am Joanne. Siya yung nurse supervisor ng South Cotabato Provincial Hospital. Ma'am, good morning po. Hello po, good morning. Welcome to South Cotabato Provincial Hospital. Sobrang excited na ako na makita kasi ito yung inaabangan ng marami nating mga followers at subscriber na makita ito kung totoo ba na hospital na walang cashier. So, malalaman natin. So, as of now, ituturo tayo ni Ma'am kung ano abang tsura at kung paano mag-operate ng isang ospital na walang cashier. Yes, so, pero bago doon lahat, kailangan po ba naka-face mask, Ma'am? Yes po, Okay, kailangan sige. naka-face mask po tayo for our protection. Yes, Ma'am. Sige, tara. Let's go. Pasok tayo. Tara, pasok tayo.
Sobrang excited na ako na pumasok dahil sa unang pagkakataon ay makakakita ako ng isang hospital na libre ang pagpapagamot. Lahat ng mga pasyente dumadaan dito Okay po. para i-verify yung kanilang mga papers for free hospitalization. Ito So, pong dito area po. na to. Opo. Okay, so hindi pala mahirap mag-asikaso kasi lahat nasa main po Opo, lahat. dito na po lahat. Mhm. And then punta po tayo sa emergency room. Sige po, tara. Pagpasok pa lang ay kitang-kita mo na nilagay nila sa unahan ng hospital ang lahat ng pagproseso ng mga dokumento. Ikita nyo naman, napakaganda ng facilities. Ito po Sobrang yung ganda. admitting section. Okay. Sige po. Dito po. So ito pag ma-admit yung mga pasyente, dito po Dadaan po pinaprocess. dito, Dadaan yung po mga dito. chart. So, from the rest of, ako po ay isang patient, from the start until lumabas, wala talagang binabayaran? Wala po. Wow. Dito po, laboratory namin. Ito po. Opo, Kompleto. drug testing, tsaka Wow. yung main laboratory nandito po. Ayun. So ito, mga Pasok punyatara, pa tayo. tingnan natin to. Isipin nyo, kompleto. And ang well-maintained yung ospital. Dito po yung drug testing namin. Wow. Ito, Libre po. Libre din. And then dito yung laboratory. Ganda Ito nitong po. hospital na to. Imagine, medyo Kompleto po. kinikilabutan ako kasi ngayon ako nakakita ng hospital na libre, tapos ganito kaganda at well-maintained yung hospital. So, nakaka-curious lang, paano nila na-maintain yung ganitong hospital? Nakakatuwa na makakita. Sana magkaroon ng ganda sa buong Pilipinas. Sige ma'am, Yes po. tuloy po tayo. So punta po tayo dito sa emergency room. Yun. Kompletong hospital, napakaganda. Wow. So yan, may Sige mga po. pasyente. Okay, sige. Dito po yung x-ray. Hello po. Good X-ray morning po. department. Opo. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning po sa inyo. Si Lolo. Ma'am, morning. Hello po, good Morning. morning. Swerte ng mga taga South Cotabato. Meron din kami sariling blood bank. Oh. Yung pasyente makakuha ng libreng dugo. Wow. Kasi everyday merong program na yung bloodletting. Opo, alam niyo ba na ito yung isa sa mga problema ng maraming kababayan natin na kapag na-hospital sila, ang hirap maghanap ng dugo na pag ilalagay sa kanila pagkano. Pero ito, meron na silang blood bank. May blood Sarili- bank. Opo. Oh, Yung galing. mga hospital na private, pwede rin sila makakuha dito. Oh? Wow naman. Ito Libre po. Oh, ang galing naman. Nakakagulat pati private. Pwede silang kumuha ng dugo dito sa blood bank. May 2D echo room din po tayo. Wow. Dito, libre din po ito kaso ngayon. Opo. Ito po yung emergency room. OB nurse station para sa mga buntis po. Good morning po. Ayan, kita nyo. Napaka organized yung hospital. Departmentalized po kasi kami dito. Opo. Iba yung surgery department, Mhm. OB, medical, tsaka pedia. So, bawat department may sariling doktor, may Okay sariling po. nurses. Wow. So, dito po yung surgery department. Okay, sige po. Ito po. Hello po, good morning po. Good morning. Ayan. Ma'am, okay lang kausapin ko sila? Okay, sige, Good morning po. Kamusta po yung pagtatrabaho nyo dito sa hospital na libre lahat? Okay naman sir, nakakatulong tayo sa mga pasyente. Pero yung sa inyo po as a employee, okay ba na? Sustain naman yung sweldo lahat? Kompleto naman? Okay, sige. So, kita nyo naman, libre pero hindi napapabayaan yung mga empleyado, yung mga staff ng ospital. Ito yung na-speechless na talaga ako. Sobrang ganda na itong ospital. Ngayon pa lang, hindi pa tayo nakakikita ng marami. So sir, thank you very much po. Maraming salamat. Tara, tuloy tayo, ma'am. Dito tayo. Ayan, ito ginagamot na si sir na aksidente. Morning. Good morning po. Good morning. Ito po yung pinaka-main entrance ng emergency room. Okay. Ang ganda. Luwag So, din, oh. pagdating ng pasyente, dadaan muna siya sa triage Opo. doon. No, Ay, may ito po triage yun, no? area po tayo dito. Diyan ang kinukuha yung data ng pasyente, Okay po. history, Mhm. tapos dinedetermine ng triage nurse kung saan department siya belong. Okay po. So pwede siya sa surgery, OB, pedia, or sa medicine. Ah. Then diyan na building, yan ang outpatient department namin. Okay po. So, talagang systematic talaga yung Opo. pagtanggap niyo ng pasyente. Pero hindi siya yung nadidelay o ano. Kasi, Hindi, pagpasok po ng pasyente, i-triage, i-endorse na siya sa department kung saan siya belong. wow. So, talagang walang mapapabayaan pasyente. Ano po? Opo, ito, outpatient department namin. No? Meron din tayong animal bite center, libre din po. Oh, Yung galing mga naman. nakagat ng aso, opo, dito. Ang galing. As your opinion, ma'am, as a nurse supervisor, masasabi niyo ba na itong hospital na to, kahit libre,
na-accommodate niya lahat ng mga possibility na mga sakit or ano katulad niya, meron kayong mga ganitong mga outpatient. Opo. Para po sa inyo, kumpleto na ba talaga yung ospital na to? Meron pa man sigurong kulang na mga pero at least ginagawa ng paraan Opo. na masolusyonan yung mga yung mga Kakulangan pa rin. kakulangan. Pero so far, okay na rin po. Ito yung outpatient namin. Pero pag Sunday kasi sarado sila. No, departmentalized pa rin po. Meron kaming opta clinic. So, dyan medical. Okay po. Doon surgery. Tsaka dito yung medical department. Okay Sa po. taas po, yung IPHO namin, yung Integrated Provincial Health Officer, Opo. office sa taas sila. Pero pag Saturday, walang office. Okay po. So, ito parang yung mga check-up ng outpatient. Opo. Ang, ano So, dito. dito din, naka-system din po yan. Pagdating ng pasyente, kuha ng number, kukuha ng record, diretso na sa doktor. Wow naman, ang ganda. Paglabas, meron na silang mga laboratory request, tsaka yung reseta sa gamot, kukunin nila doon sa Ang loob. ganda, napaka-systematic. Kasi yung iba nakikita ko, halo-halo, may outpatient dun sa emergency, may outpatient dun sa... So, dito nakahiwalay ng building yung outpatient para Yes hindi po. hindi talaga na ano yung operation, nasisira yung operation ng mga nasa Opo. emergency. Okay, ma'am. Thank you very much po. Napapahanga ako ng ospital na to. Good morning po. Hello po. Morning. Wow. So, ikot tayo doon. Pero ma'am, tanong ko lang, dun sa ospital na to, estimatedly, ilang patient yung kaya niyang i-accommodate? Yung total na parang pag na full kayo or ano? Na-accommodate namin more than 400. Wow. Oo. Pero ngayon medyo bumaba ang census. Ang latest census namin for today, 327. Oh, ganding naman. Buti naman po. At least kahit pa paano. Pero may time na umaabot siya ng mga 500. Oo. So paano po yun pagka ganun, lumalampas na sa ano? Nag-a-add lang kami ng mga additional na mga beds para Okay. ma-accommodate. Kasi bawal ang futile ng patient dito. Lahat dapat ina-accommodate. Yun talaga ang dapat. Bawal yung mga, ano yun nyo, tatanggihan nyo. Oo. Wow. Opo. Okay po. Tsaka walang boundary. So kahit hindi taga South Cotabato, pwede sila dito. Oh my God, ang galing. Sobrang ganda naman. Ang ganda, no? Talagang approve na approve eh. Sana merong ganyan po sa buong Pilipinas, makaabayan. Every region, merong ganyan. 'Di ba? So, napansin ko, makaabayan, kasi nga, 'di ba, napaka-organized po na pagkalagay. For example, nung kagat po ng aso, depende sa saan siya na department dadalhin, makaabayan. Yan ang maganda. Yan ang maganda po sa isang hospital, makaabayan. Para alam na po ng mga tao kung saan sila pupunta directly. Para hindi na po mapunta kahit saan, di ba? Masangit-sangit pa sa ibang mga department, magtanong-tanong pa sila. At least alam nila kung saan sila pupunta yung sa mga outpatient na mga pasyente, makaabayan. So maganda talaga eh. Saan ba? Tingnan nyo, libre, makaabayan. Kahit piso, wala kang mababayaran dyan. Pagpasok mo pa lang hanggang sa paglabas mo, makaabayan, wala kang pisong ibabayad dyan. Napansin ko, makaabayan, doon po sa in-interview niya yung mga nurse doon, yung mga doctors doon, kung saan nila makukuha po yung kanilang sweldo, makaabayan. So malaking tulong pala yung PhilHealth. Diba? Tas ngayon DDS, sisiraan nyo yung PhilHealth. Malaking tulong pala. Malaking role dyan yung PhilHealth, makaabayan. Kasi isa po sa kanilang mga makukuha po na sweldo galing po sa PhilHealth. And I believe meron na pong funds dyan na itulong po itong PCSO, ito na pong sa DOH. So maraming agencies from the government ang tumulong dyan. Kaya wala po silang babayaran, makaabayan. So kayang-kaya naman pala, no? Siguro depende ho yan sa governor, kung sino yung governor natin sa lugar, makaabayan. Ito yung magiging role model. Alam nyo ba si Governor Tamayo, mga kababayan, kalyado yan ni BBM. Yes, si Gov Tamayo, siya po'y under sa Partido Federal ng Pilipinas. Kalyado siya ni PB, makaabayan. So good job, no, kay Gov Tamayo. Sana meron pong ganyan sa ibang lugar po ng Pilipinas, makaabayan. Sana kagayahin nila itong sa South Cotabato po na Provincial Hospital. Okay? So anyways, shoutout po natin. Nandyan po si Maria Soriano, Merna Borromeo. Shoutout natin si Teresito Lo at ang kanyang wife na si Rosemary. At ang kanyang mga anak na si Chichi na nandyan sa UAE, Kim Londer na nandyan sa Qatar, and Fahrenheit. At saka hi sa kanyang dalawang apo na si Elijah and Shen. Hi to McLaren, Elena Cao, Ortez Lecantor. Shoutout natin si Sally Ramos Katunggal, Apple Nash, Victor Rubin, Jaime Ignacio. Nandiyan rin po si Gorgunya Angala, Milagros Banes, Jico Jerry Cabreros.
Shoutout natin si Liusel Rama, Bioli Benaventura, Lucita Tolentino, Susan MB. Nandiyan rin po kasama natin si Ivy Alfonso, Carmen Robertson, Jenny Yadao Howard, Marciano Ima Sigunto. Nandiyan rin po si Vincent Anthony Amancio Fentes, Marina Kuluma, Ana Holwa, Rayon Enicosi. I-shoutout natin si Caroline Campos, Carlo Coscoluela, Elvis Emezo, Helda Baldomino Pita, JRN, Ems Banayat, Elsa Hoffman, and hi to JL Montisa. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoong Hesus, salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Ang iyong mahalagang dugo ay nagdala sa amin ng kaligtasan. Dalangin ko na alisin mo ang bawat negatibong salita na binitawan laban sa akin at sa aking pamilya. Ito man ay pasalitang pag-atake o hindi nakikitang pinsala. Naway matupad sa amin ang iyong perpektong plano at huwag hayaang guluhin ng anumang masamang intensyon ang aming buhay. Mangyaring ipadala ang iyong mga anghel upang bantayan kami at panatilihing ligtas ang aming sambahayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana.